Si Donna ang pinaka-first love ko talaga sa buhay ko talaga. I swear on my soul. Talagang nung makita ko siya, kita mo 20 years na kami. Kaya naman ako, kung sabihin nga nila, under desire, sabi ko hindi, nagpapailalim lang ako bilang haligi ng tahanan. Kasi ang haligi ng tahanan sa ilalim yan eh. Di ba? At ang ilaw ng tahanan... Di ba nasa tabi? Oo. Ang ilaw ng tahanan, siya yung maingay, siya yung maliwanag, siya nagpapaliwanag ng tahanan. Kung magagampanan ng bawat husband na maging haligi siya ng tahanan, tanggapin niyang nasa ilalim siya, matatag ang bawat pamilya natin eh. Yan ang sikreto eh. Bakit importante sa inyo ang pamilya at itong konsepto mo ng haligi at ilaw? Kasi hindi naging matatag na haligi yung ama ko, no? Binaon ko yun sa isip ko. Ako, pagka naging ama, hindi magiging ganun. At magiging matatag ang pamilya ko. Sa unang pag-upo ni Carlo bilang direktor ng pelikula, na love at first sight agad siya sa bidang babae, si Donna Villa. Nawala yung directorial ko una eh. Sabi ni Angel sa akin eh, Direk, ang bida rito, si Dante Barona, hindi si Donna Villa ang rito ha. Kasi iniiba ko na yung script para humaba ang role ni Donna sa pelikula. Hindi ko na siya pinakawalan nun. Nag-iisa ka, Tatana. Nabago daw ni Donna ang pananaw niya sa buhay. Unti-unti niya akong naigising doon sa parang deep slumber yung nangyari sa akin na yun eh, na namuhay ako sa bitterness eh, sa frustration, anguish. Sabi ko nga sa kanya, ganun nga ang childhood mo, pero God really loves you, no? Because He plucked you out from that environment, from that place, at lahat itong biyayang binigay sa'yo, di ba? Isn't this too much for one person? Yun ang lagi kong sinasabi sa kanya para malimutan na niya yung past. Mabait, maawain at matulungin daw si Carlo. Maganda na ang kinikita niya nung magkakilala sila ni Donna. Lalo pa raw bumuhos ang grasya nang pasukin nila ang pagpoproduce ng pelikula. Si Carlo takes care of yung mga storya niya, yung art, sa art. Ako naman sa business side naman. Nung dumating ako, that was placed under the proper perspective. No? Hindi na lang yung nung mga producers na lang niya pwedeng yumaman o yung na lang mga may-ari ng comics. Kung hindi, may part na rin siya, kumbaga. Sa dami ng trabaho, tiniyak daw ng mag-asawa na hindi mapapabayaan ang kanilang mga anak. Yung anak kong lalaki nga, 18 years old na nung nasa tabi ko pa eh. Sabi nga ni Donna, ba't nasa tabi namin yung dalawang anak namin eh? Kaya siguro hindi na sila nasundan eh. Until very recently, magkatabi pa rin kami matulog. That's how we grew up. Sobrang close kami sa kanila nung lumaki kami. Actually, the four of us are one unit. Okay. Kwento ni CJ, dinadala siya ng daddy niya sa shooting. I'd sleep in his lap. May chair dito, tutulog ako, tapos pinapadodo niya ako habang nag-direct siya. Parang okay, cut, pero may hawak siya dito. Okay, action. Dad, parang he juggles work and family. Growing up, we saw Dad work like before we sleep, and like when we wake up, Dad's always awake. Siya laging nagtatrabaho, and we rarely see him do anything else but work. But paminsan, he takes the time to stay with us and play with us and stuff like that. Ang di naranasan ni Carlo noong bata, ibinigay niya sa mga anak. Our father gets us what we want. He makes sure na we're happy. Tsaka, we're not exposed to the negative, aspects of life. We get the education that we need. We get what we want. And so many things like that, right? Yeah. Matindi ang paghanga ng mga anak ni Carlo sa kanya. I want to be like a writer, and Dad inspires me in many ways. Tas, the fact that he gives people jobs, he puts students in school, that's how I remember Dad. Parang santo si Dad. Sa pelikula, nakilala si Carlo sa tinatawag na massacre films. Bakit yun ang pinili niyong genre o yung pinili niyong uri ng films? Branded lang yan nung mga critic ng pelikula kung justice films yan eh. Dahil
victims yung subject namin eh. Unlike sa ibang filmmakers na perpetrators ang subject nila. Ang nakikinabang, ang binabayaran nila, yung mga kriminal, yung gumawa ng mga krimen. Kami, ang binabayaran namin, victims. Dito ko nga ipapakita na ang isang filmmaker pala o pwedeng makatulong sa will of justice using their craft. Ilang pelikula namin ang ipinalalabas na huhuli yung kriminal. Mahaba ang listahan ng massacre films ni Carlo. Kwento ni dating MTRCB Chair Manoling Morato, siya daw mismo ang humiling nito para patayin ang bomba films. Sinabihan ko sila, please, do decent movies kasi ang batas hindi pinapayagan yung mga klaseng pelikulang ganyan. So, nakisama ito. And ganun ko na natapos ang pornographic industry sa Pilipinas. Yan ang malaking utang na loob ko dito sa mag-asawa. Inaanak sa kasal ni Morato sina Carlo at Donna. Ninong din siya sa binyag ng dalawang anak nito. Matindi ang paghanga ni Manuling sa mag-asawa. I have not seen more generous people than these two. He has 400 scholars that he has been supporting for decades. Makatao itong dalawang ito. At saka yung matulungin, in the sense na sinasabi ko sa inyo, na pag yan ay may project, ang unang-una iniisip nila, maski hindi kami kumita sa pelikula na yan, basta kumita ang aming mga tauhan. Ito, pati ang notebook niya. Noong 2004, kinonsulta daw siya ni Carlo at Donna tungkol sa susuportahang kandidato pagka-presidente. Kahit malapit daw sila kay FPJ, si Pangulong Arroyo ang kanilang pinili. Maraming boto raw ang nawala kay FPJ. Kaya ako, hindi ko matanggap na natalo si GMA na 1 million votes. Kasi yung mga bumaliktad na supporters ni Carlo, millions yun eh. Yun ang nakapagpanalo kay Presidente Gloria. Let's be practical. Sabihin natin ang totoo. Malaki yan nawala kay FPJ dyan. Kung mo panday, inaasahan nilang panday na ako. No? Noong panahon na yun, tinitignan ko bansa natin na parang kailangan ng leader. Tinimbang ko yan na si FPJ, bida ng mga pelikula ko, bida ng mga istorya ko. Pero this time, leader ang kailangan eh, hindi naman bida. Leader ng bansa na pinag-uusapan. So pumili ako at ang pinili ko si Pangulong Gloria. At tama lang naman sa akin, nakita mo naman ang takbo ng bansa natin ngayon. May magulo, pero diretso lang ang ating kabuhayan. At naniniwala pa rin ako sa liderato ng presidente natin. Kaya nga, lalong nagkaroon ng karangalan akong tanggapin yung parangal sa akin bilang national artist dahil nanggaling yan sa Pangulo na hinahangaan ko liderato. Noong 2007, nakuha ni Carlo ang Presidential Medal of Merit. That is already a step to the national artist eh. And that happened many years ago. Kung tutuusin, pwedeng-pwede na raw magretiro si Carlo. Sa kanyang kinita, nakabili raw ang asawang si Donna ng isang isla para kay Carlo. Highest paid yan siya, ha? He earns, depende sa haba. Kasi pagpalagay mo 7, 8, ganyan siguro. Sa million. Highest paid yan eh. Even yung kontrata ni Carlo sa comics is 500 million. For God's sake. 500 million ng contract yan. I was the one who made it. So si Carlo doesn't really have to work, anymore. Yeah, he doesn't even have to wrangle with this. Diba? Comics lang, buhay na siya eh. Yun yung makikita mo para Malayo na ang narating ng pagguhit ni Carlo. pag gifted ka, walang imposible na. Eh ngayon, yun ang gustong nakawin ng mga critics ko. Yung mga pumupuna siguro sa akin, it's either minamaliit nila kakayahan ko o gusto nilang nasa katayuan ko sila.